Nuclear War by Christmas. Totoo nga ba ito? Just a day after the US finally gave permission for Ukraine to fire American long-range missiles into Russia, Vladimir Putin has a new warning for the United States after President Biden authorized Ukraine to use long-range missiles supplied by the US to strike inside Russia. Russian President Vladimir Putin has signed a revised nuclear doctrine, declaring that a conventional attack on Russia by any nation that is supported by nuclear power will be considered a joint attack on his country. Napakabilis ng mga araw. Habang abala tayo sa paghahanda para sa Pasko, mga regalong bibilhin, Noche Buena, na ihahanda, may isang hindi inaasahang balita ang unti-unting lumalapit sa atin. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Isang balita na tila direktang hinugot mula sa isang dystopian na pelikula, Nuclear War by Christmas. Ang headline na ito, bagamat tila malayo sa ating realidad, ay nagdadala ng hindi maikakailang kaba. Isang pro-Putin spokesperson, si Sergei Markov, ang nagsabing ang suporta ng kanluran sa Ukraine kasama ang pagpapahintulot na gamitin ang mga long-range missiles sa teritoryo ng Kremlin ay maaring magresulta sa isang nuklear na digmaan bago sumapit ang Pasko. Isang babala na hindi basta pwedeng baliwalain. Paano tayo apektado? President Biden reversing course and lifting restrictions on Ukraine's use of US-provided weapons deep inside Russian territory. Sa unang tingin parang hindi direktang makakaapekto sa Pilipinas. Nasa Southeast Asia tayo, napakalayo sa epicenter ng tensyon sa pagitan ng Russia, US at Europe. Pero kung susuriin ng mabuti, maraming aspeto ng ating buhay ang maaring magulo kung sakaling tumama ang pinakamasamang senaryo. Tingnan natin ang ekonomiya. Ang global trade routes na nag-uugnay sa Asia at Europa ay kritikal sa ating supply chain. Sa oras na masira ito dahil sa digmaan, asahan na natin ang mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng supply sa pagkain at pagtaas ng gasolina. Ang tanong, handang-handa ba ang ating bansa para sa ganitong sakuna? Ngunit hindi lamang ekonomiya ang nakataya sa mas malalim na antas. Ang geopolitical positioning ng Pilipinas ay maaring maging kritikal sa ganitong sitwasyon. Ang ating teritoryo, lalo na't malapit tayo sa mga military base ng US, ay maaring maggamit bilang strategic launch point ng mga kaalyadong bansa. Isipin mo, paano kung ang ating bansa ay biglang maipit sa gitna ng ganitong tensyon? Isang tanong ang bumabalik-balik, handa ba tayo? Sa isang banda, alam nating mayroong contingency plans ang gobyerno para sa mga natural na kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Pero paano naman kung ang sakuna ay hindi gawa ng kalikasan kundi gawa ng tao, isang digmaang nuklear halimbawa? Sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, ang mga ordinaryong mamamayan ay madalas nagiging bulag sa maaaring mangyari. Ngunit dapat ba tayong magpakakampante? Isipin mo habang tinatapos mo ang trabaho sa opisina, habang namimili ka ng regalo sa mall, habang nag-aasikaso ka ng mga pang-araw-araw na gawain. Lahat ng ito pwedeng mabago sa isang iglap. Isang iglap na maaaring magdala sa atin sa pinakmadilim na yugto ng ating kasaysayan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Sa gitna ng kaguluhan at takot, nakakahanap tayo ng pag-asa sa salita ng ating Panginoong Diyos. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Mateo 24 verse 6. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na bagamat may mga digmaan at kaguluhan, hindi tayo dapat matakot. Ito'y bahagi ng mas malaking plano ng ating Panginoong Diyos. Pero ano nga ba ang maaari nating gawin sa harap ng ganitong banta? Panalangin, pagkakaisa at kahandaan. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang darating na pagsubok. Sa kabilang banda, ang pagkakaisa bilang isang bansa ay magpapalakas ng ating resilience. Ang kahandaan naman ang magtitiyak na kahit sa gitna ng krisis, tayo'y makakabangon.
Balikan natin ang tanong, paano makakaapekto ito sa Pilipinas? Ang simpleng tanong na ito ay malalim na implikasyon. Hindi natin maaaring iwasan ang katotohanan na ang anumang pandaigdigang krisis ay may direktang epekto sa ating buhay. Kung titignan mo ang paligid, ang mga batang naglalaro, ang mga pamilya sa pagkainan, ang mga magkasintahan sa parke, lahat ng ito ay tila normal. Pero sa likod ng bawat ngiti at saya ay ang posibilidad ng isang krisis na pwedeng bumulaga anumang oras. At habang pinapanood pa rin natin ang bidyong ito, sa puntong ito, nararamdaman ba kung gaano kaimportante ang paghandaan ang bawat posibilidad? Napakarami nang nagsasabi tungkol sa digmaan at kapayapaan. Pero sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang tanong ay nanatili. Paano natin ito haharapin bilang mga Pilipino? Balikan natin ang mga nakalipas na kalamidad, bagyo, lindol, pandemya. Lahat ng ito ay nagdala ng hindi matatawagang epekto sa ating bansa. Ngunit ito'y mga likas na sakuna. Ano ang gagawin natin kung ang banta ay gawa ng tao gaya ng digmaang nuklear? Salmo 46 verse 9. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. Napapanahon ang paalalang ito na sa gitna ng mga tensyon sa mundo, nagiging mahirap ang manatiling kalmado. Pero dito tayo tinuturuan ng Diyos, magtiwala. Hindi niya ipinapangako na mawawala ang lahat ng problema agad-agad. Pero ipinapaalala niya na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang tanong, handa ka bang magtiwala sa harap ng nuclear threats at digmaan? May kakayahan pa ba tayong tumahimik at kumapit sa ating Panginoong Diyos? Balikan natin ang babala ni Sergei Markov. Probably, you will not be able to say Merry Christmas because you will stay in the hole trying to hide away your family from the nuclear catastrophe. Sa bawat oras na iniisip natin ito, tila napakadilim ng kinabukasan, ngunit sa bawat pagtatapos ng digmaan sa kasaysayan para sa pagkakabuo, pagkakaisa at muling pagbangon. Bumalik tayo sa konteksto ng Pasko, isang panahon ng pag-asa at liwanag. Pero paano kung sa halip na mga kumukutitap na ilaw ay dilim at takot ang bumabalot sa atin? Hayaan mo bang magapi ka ng takot o kakapit ka sa pananampalataya? John 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sa lahat ng digmaan at kaguluhan, hindi kailanman magagapi ng kadiliman ang liwanag. Kahit habang hinahanda mo ang iyong Pasko, tandaan ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa paligid, kundi sa ating Panginoong Diyos na ating sandigan. Ano ang gagawin mo ngayon? Balikan ang sarili mong kahandaan. Magdasal, magplano at magsimula ng pagbabago. Kahit sa maliit na paraan. Higit sa lahat, magtiwala na sa gitna ng mga nuclear threats at pandaigdigang krisis, hindi tayo kailanman papabayaan ng ating Panginoong Diyos dahil ito ang kanyang pangako at hanggang ngayon nananatili ito at napapatunayan natin ang kanyang mga pangako. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pag-ibig. At salamat Panginoon na kahit ang aming mundo ay lumalaga pa sa pinakamadilim nitong panahon, kami po'y nagpapasalamat dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. Salamat Panginoong Diyos na kayo po ang nagiging ilaw po ng aming buhay. Tulungan kami Panginoon na laging ilagak ang aming pananampalataya sa inyo upang ang aming pusong nababagabag ay mapapalitan ng pusong may kasiyahan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.